Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Anak ng teteng naman talaga. Bubombahin daw yung Malacanang. Talagang no? Alam nyo, yung strategy ng mga tanso, kapag may sinabi si VP Sara, nila yun, lalagyan nila ng kulay. Kasi nga alam nila na pwede naman talaga mangyari yun. Pwede yung mangyari yun. Hindi dahil inutos hindi pwedeng, iko-correct ko lang hindi dahil inutos ng Duterte, hindi. Pero ang China, pag ginusto ng China, paktay kayo lahat dyan. Gago! Oy, kay Mama Isel, may galib shoutout from Cavite. Oo nga, pag ginusto ng China, talagang kayang-kaya nila yan. Kaso, ang problema niyan, mawawala na ang crocodile farm sa Davao. Gago! Alam niyo ba, yung crocodile farm sa Davao, sila din yan, nag-i-evolve lang sila bilang tao. Gago! Kaya minsan, pag sarado yung crocodile farm sa Davao, yung mga buhaya doon, nagsisilabasan yun, tapos nagiging pupunta ng Malacanang. Gago! Oo. Oo, ganun yun. Kaya, naku po ubos yung mga buhaya, kawawa. Ate Karen may plato. Paano ba yan? Hindi na mapapa-stop ni Pastor Apollo Kibulo yun. Diba? Si Pastor, kapag sinabi niyang, stop ka na. Diba? Nangyayari, katulad nung nangyari sa ABS-CBN. Sinabi ni Pastor na, Vice ganda, baka gusto mong pati-show mo, mawala. Ayun, nawala nga. Grabe na-predict ni Pastor yun dati. Buta na, nawala nga. Kay Almarie, may galib shoutout. K-Star Gemini, shoutout sa'yo. Diba? Wala. Tinatarantado nila si Pastor. So, wala nang sa kanila, mag-guide, magliligtas. Sa kapahamakan. Winawalang nga nila si Pastor ngayon. At ngayon, may mga balita nga, nahuli na daw. Nahuli na. Nagigil. Mukhang pera. Ang galing ng ginagawa nila, kala nila siguro masusulan nila yung KOJC ng pera, no? Ang lapit nila, no? Speaking of KOJC, tignan nyo to. Tingnan nyo to, may papakita ako sa inyo. Yan, watch this. Tignan nyo, BBM. May kaso. BBM, kayo ang may kaso for not following a court order in the USA, mga Scoplows kayo. Kaya kayo naging wanted. Kibulo is not yet convicted of the cases you accused him. Pero nilagay mo silang wanted kahit may motion for reconsideration sa korte, pero hindi nyo pinasagot sa judge dahil gusto nyong gurgurin si Pastor. Nako, narinig ko na naman yung gurgurin. Sa mga hindi yung nakakaalam, etong sila Marcos ay may may kaso yan sa ibang bansa, sa US. Ito po yun, Ayan, 1995. After Manuel Ria, magkano lang to? Ang baba lang nung nila, patong sa ulo. $100. $100,000. Magkano sa pera natin yun? Guys, magkano sa pera natin yung $100,000 na yan? Magkano sa pera natin yan? $100,000. So ngayon, ang hilig nila, kaya nga alam nyo, wait lang napapaisip ako kasi isipin nyo maigi, bakit kaya parang pinagtutuunan ng pansin ng Administrasyon Marcos sa dinami-daming asikasuhin, sa dinami-daming
dapat tuunan ng pansin dito sa Pilipinas yung mga kaso dito. Bakit si pastor pa? Ito lang na napapatanong lang ako na hindi kaya hindi kaya palit ulo lang si pastor? Isipin niyo maigi yun Hindi kaya dahil kayo, ngayon, ito yung assignment nyo. Hindi namin kayo pupuntiryahin, pero ibigay nyo si Pastor Apollo Kibuloy sa amin. No? Kasi ito noon pa man issue na to. Ayan Hindi naman fake news yan. Imelda and Bongbong are Sobrang wanted person in the USA ever seen their others and return home in 1991. Grabe. Tapos ngayon kaya napapaisip talaga ako hindi kaya talagang, kaya pala minsan, kung babalikan niyo yung mga unang pahayag ni BBM nung panahon na senator pa siya, bibihira lang mag-English si BBM. Alam nyo na naginip ako. Ito nabuhay na yung panaginip ko. Alam nyo na naginip ako, sa totoo lang. Naginip ako na kaya pala puro more on English ang binibitawang salita ni Marcos ay eto pala ay utos ng Amerikano. Dahil gusto ng mga Amerikano na lahat ng sasabihin ni Marcos sa media ay maiintindihan nila. Gago! Then, ano lang naman po yan, panaginip lang naman po yan. Kasi kung babalikan natin yung mga old video, ng mga ilang taon ng video ni Marcos kapag ini-interview, may Tagalog talaga tsaka tuloy-tuloy yung Tagalog niya. Dito, kung mapapansin niyo ngayon, more on English na po si Marcos. Pustahan mo tayo pagdating ng SONA, puro English yan at da. Ang maririnig nyo. Ayan wanted sila. Sila pala talaga ang wanted. Tapos, ito yung palit ulo. Yan. So, siguro, sa totoo nga lang, nabanggit din niya sa panaginip ko Sabi doon sa panaginip ko, ganito para hindi namin kayo usigin na mag-ina or kayo magkakamag-anak, ipalit nyo na lang si pastor. Yung patay ng kaso, ibalik nyo. Yung patay ng kaso, ibalik nyo. Ibalik nyo para hindi namin kayo pag-initan. 100K dollar, 5 million pesos nung panahon na yon. Ito, 1995, 2 taon pa lang po ako nito. Noong mga panahon na yun, 2 taon pa lang ako nito kasi 1993 ako pinanganak So, 1995 to. So, nung panahon na yun, yung 5 million na yan, ay napakalaking pera po niyan. Diba? Napakalaking pera po niyan. Baka hindi nyo makita. Lakihan natin na yan. Napakalaking pera po niyang 5 million na yan. Kaya nga kung yun nga yung kasabihan natin, kung sino pa yung mga talagang may totoong ginawang mga krimen, sila yung mga todo paawa-ipek, sila yung mga todo sita ng mga katulad yan yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. 100,000 a day, since a day pala to. Wait lang, basahin natin maigi baka nagkakamali ako. Violated the court order freezing this assent and paid them $100. Imelda and Bongbong are Scoplow. Tama ba yung basa ko? Kaya na kasi bakit English kasi itong hayop na to Sino ba nagpasa nito? Si Jeb. Boy, Jeb! Wala bang Tagalog to? Anak ng teteng. Hindi ko to basahin nyo nga guys. Baka nagkakamali ako. Anong basa nyo? Patong ba sa ulo nila yan? Yung 100,000 na yan? O tawag dito?
O yan yung pinapapiansa sa kanila, ano ba? Oh. Ano ba? Tangina, no? So, ayan, no? Tapos ito yung ginawa nilang kapalit, si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo, nagkakamali ako dito sa apelido ni Pastor. Oo. Kasi dati, di ko matandaan kung sino yung sumita sa akin na palitan ko daw ng U, yung letter O. Yung pala mali pala spell ko, Kibuloy pala, Kiboloy. Kiboloy. Yun pala. Hindi pala Kibuloy. O, ala ko si Kibuloy. Hype kasi sino, hindi ko matandaan yung sino nagsabi nun sa akin. Oo. O, eto tayo. Ayan, ha? O, may kita niyo dyan. O, ngayon, eto na yun. Eto na. Eto na siya. Ang sabi ng eto, wait lang. Ito. Kapwa akusado. Ay, mamaya na yun sa pagbombahin yung yung Malacanang daw Mamaya na yun. Kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy na-aresto na sa Davao. Okay. Totoo ba to? Play natin. Arestado na ang isa sa 5 kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nahuli si Pauline Canada sa isang subdivision sa lungsod. Nagtulong-tulong ang Davao Region Police Intelligence Group at Special Action Force. Mamaya sumuko. Baka yan naman, katulad nung nakaraan, sinuko yung mga private, anong tawag doon? Yung pagmamayari mo ng mga baril, nakalimutan ko. Sinuko yun, pero ang sinabi sa media, nakuha. No? Operasyon. Si Canada ang isa sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa qualified human trafficking at child abuse cases. Siya rin ang number 6 most wanted ng Police Regional Office 11. Nakatakdang magsalita ang DILG kasama si PNP Chief General Romel Francisco Marbil tungkol sa issue ngayong araw. Samantala pa rin, higit pong 300,000 pisong halaga ng droga, armas at mga pampasabog ang So, nahuli daw. Oo, ewan ko kung totoo ba yung nahuli daw, ha? Oo, tingnan nga natin sa ibang balita. Meron pa isang balita dito yan, Asan na yan? Arestado ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Pinag-iisipan naman ng PNP ang pagdadagdag ng reward money para tuluyan ng Kibuloy at iba pa niyang kapwa-akusado. Hanep na yan, Dadagdagan pa talaga, ha? Sa bagay, wala naman sa kalahati ang nyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nahuli na ang isa sa kapwa wanted ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Davao City Police Buhangin Station, naaresto si Pauline Canada sa isang subdivision sa Davao City kagabi. Isa siya sa mga umano'y kasabwat sa umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nahaharap sa kasong anti-trafficking si Canada na walang piyansa. 1 milyong piso ang patong niya sa ulo. Bukod kay Canada, 4 pang kapwa-akusado ang may tigi 1 milyong pisong patong rin sa ulo. Pare-parehong nakaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act sina Ingrid Canada, Crescente Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semañez. Hanggang ngayon naman, patuloy pa ring pinaghahanap si Kibuloy na kinasuhan ng child abuse and exploitation at human trafficking. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman China naman no? China na naman. Tapos bandang muli nito, sasabihin na, hindi, pinatakbo yan doon ni Duterte. Talaga naman. PNP na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. There are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, bine-verify pa po natin. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung saan nagtatago ang pastor, pero hindi niya raw ito sasabihin. Nilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo, pero panawagan ng PNP. Yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po nating kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minolestya at naging subject for trafficking.
Mayroong 10 milyong pisong reward money para sa mga Di individual umano pa pala bakit wanted na? na makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Dahil daw dyan, may natatanggap na raw ang PNP ng mga tip kung nasaan ang pastor. Sinasala naman daw nila ang mga Alam nyo, tatawag-tawa ako dito, no? Yung alam mo yun, yung binubulgar nila na, oy, kung nasan si pastor, gito ganyan, alam na daw nila. Anak ng teting utay na, saan ka na? Grabe naman. Isang tapos sasabihin na ano ba to, na alam kung nasan na may mga pwede umalis na yun. Ay, naku talaga, ba't ganito mga utak nito mga ito. Hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus. We are carefully may plano ka bang tumakbo? The information being provided. Si Pardo, tanong lang po, may plano ka pong tumakbo? Gago! Kasi parang nahihiwagaan na kami sa iyo By those people calling po yung ating hotline. Dinipensahan din ng PNP ang pagpwestiyon ng kampo ni Kibuloy sa pagtanggap ng DILG ng reward money mula sa mga pribadong individual. This is not the first time ay private citizen ay nag-offer po ng reward. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer, pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po. Sinigundahan din niya ni Vice President Sara Duterte na kilalang malapit kay Kibuloy. Kahit man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Nauna ng hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si Kibuloy na magpakita na at harapin ang batas. Nagbabalita mula sa frontline. Magpakita na kayo nga may kaso kayo sa ibang bansa ayan may kaso nga kayo Nagpakita ba kayo? Bagay, nandyan pala kayo sa Malacanang. Yan kaso ni Pastor ni Pastor tuloy. Ni Bongbong tsaka ni Imelda Marcos. Anak ng tete. Basahin natin mga comment dito ng mga tao. Ayun na pala. Wanted din pala kayo Sige, si Pastor, hindi naman yung convicted Ewan ba? Pag pinag-initan ka talaga ng gobyerno, wala kang magagawa, no? No? Pag pinag-initan ka talaga ng gobyerno, no? Wala kang magagawa. Kahit na wala ka namang talagang kasalanan, no? Kasi ito, alam nyo, sobra ako talaga nagtataka yung about dyan sa rape na yan, yung about sa pangahalay ni Pastor. Takad-taka ako kasi, biruin mo diba kami pumunta doon. Biruin nyo, kung manggaganon man si Pastor, sa dinami-daming napakagagandang mga nilalang doon, parang doon ata bumuhos lahat ng, kung hindi nga lang parang gusto ko na lang maging KOJC. Parang doon ko na lang gusto ko na lang baka doon ko makita yung forever ko. So dinaming magagandang nilalang doon. Mapapaisip ka na nagagawin pa ba ni Pastor yun? Kasi kung ginawa doon sa yung testigo, tingnan niyo yung testigo, yung mukha nun, may mukha yun kasi. Kaliwat kanan yung belt bag sa gilid. Sana yun yung hahalayin ko. Doon na ako sa magaganda. Gago! Diba? Doon na ako sa talagang panalo. Parang ng teteng dito. Real talk lang tayo Kasi nakapunta kami doon. Ang gaganda ng mga nilalang doon. Hindi ko ba alam bakit gaganda na at gugwapo ng mga tao doon. Daming magaganda doon. Tapos yung testigo na umaharap sa Senado, kabilaan yung belt bag sa gilid. Kapag kahit tanggalin mo yung mask dun parang sa katawan mo pa lang, babase ka pa lang sa katawan Parang ang layo
Tapos yung mga nagsisilbi doon, ang gaganda, mga mistisa, iba't iba lahi. 'Di ba? Mapapaisip ko kung sa aming mga lalaki isip ko gagawa na lang ako ng krimen. Hindi dito na sa panalo. Gago! Diba? Sorry medyo maano lang pakinggan pero kung praktikalan lang at common sense lang, isipin nyo maigi, diba? Punta na pupunta ka pa sa dinuguan kung may minudo naman. Gago! Pupunta ka sa tortang talong kung may pork steak naman. Gago! Diba? Ganun lang yun eh. Ba't mo kakainin yung tortang talong kung mas masarap ng pork steak? Gago! With the gravy. Anak ng teteng naman yan, no? Parang nakakalabo eh. Tapos sino yung mga alalakas manita, may mga kaso pala. Hindi lang yan, baka meron pa dito. Wait lang, tingnan natin dito. Anak ng teteng naman talaga. Mais-ayos nga kayo, guys. Wala na kayo sa ayos. Punta na, wala na. Alam niya, nakakamiss na po talaga. Nakakamiss na po talaga yung tawag dito. Nakakamiss na po talaga yung tawag dito, yung media na nagbabalita po na kasi ngayon hindi kahit ako nagsasawa na rin ako kasi yung media natin ngayon pabalik-balik yung binabalita pero yung mga achievement ng Pangulo wala silang naibabalita. Gago! Kasi wala naman kasing nagagawa. Gago! Okay, gets na namin kayo na bakit wala kayong maibalita sa magandang igiginawa ng presidente. Malapit na SONA ngayon, diba? Kasi dati, naaalala ko, kada may SONA ang isang pangulo, bago mag-SONA at pag-usapang SONA, ang binabalita ng media, piniplex nila yung mga may achievement or may mga magagandang nagagawa ang isang pangulo. No? Pero ngayon, magtataka tayo, yung report ng media, wala kang makikitang ganun. Kasi wala na ma-achievement. Gago! Diba? Wala naman kasing achievement, kaya tawag dito, kaya wala silang maipakita. Eto ano to? Wait lang ito. Panoorin nga natin to. Ano ba tong sinabi dito? Mamaya na tayo PNP Region 11, pinasingulingan na nahuli si Pauline Canada. KOJC Legal Counsel, may katibayan na huli siya. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho live mula sa Davao City. Hindi pala totoo! Paktay tayo dyan! Akala ko totoo na! Naku po! Local Brown UK, shoutout sa'yo, kuya. Lalaking Garcia, Lalaking Garcia, shoutout po. No? Sir Jay, nasa KOJC ang mga diyosa ng kalikasan. Kaya nga Larny. Kaya nga parang gusto ko nang maging KOJC. Panoorin. PNP Region 11, pinasingulingan na nahuli si Pauline Canada. KOJC Legal Counsel, may katibayan na huli siya. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho live mula sa Davao City. Hannah, magandang gabi. Okay. Ay, sumawano. Wala siya. Dahil magandang gabi sa iyo at nakarating nga dito sa Kingdom of Jesus Christ nga napaulat na nahuli ng PNP Region 11 ang isa sa mga co-accused si Pastor Apollo Kibuloy na si Pauline Canada. Ngunit nung pinuntahan ito ng ating legal counsel, pinasinungalingan ito ng PNP Region 11. At para malaman natin ang detalye pa ng impormasyon ito. Pinasinungalingan ng Region 11. Samantalang, di ba? Ano yung sinabi doon kanina sa balita? Region 11 yun, di ba? Ang nakahuli. Okay, panoorin natin. Kasama po natin ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, si Attorney Israel Torion. Attorney Torion, tell us more about this po. Yes, nakatanggap ako ng text message po sa isang member po ng KOJC na nadakip daw si Ma'am Pauline Canada. And what I did was to proceed right away to Camp Katitipan, Davao City.
Ito po ang center ng police offices po dito sa Davao Region. At pumunta po tayo kay General Nicolas Torre. Nag-fill up tayo ng form at nakalagay po doon sa form 3:04 PM tayo. At ang purpose, naka-state po natin to verify whether or not nasa kanila bang custody si Madam Pauline Canada. And then, naghintay po ako doon. Meron tayong kopya ng ating formal request because nag-request tayo to confer with Ma'am Pauline Canada. Pero wala daw si General Torre doon na sa Manila at ang sabi ng kanyang secretary na police din na hindi daw totoo na nasa kanilang custody si Ma'am Pauline Canada. Pero nakapagtataka po ito kasi napasahan po tayo ng video. Elmer, maraming salamat. Nagpakita talaga na naaresto kaninang hapon, mga 1 o'clock siguro or mga 12 o'clock. Ngayong araw, si Ma'am Pauline Canada. Attorney, pwede ba ito mag-raise ng concern or alarm, especially sa family ni Miss Pauline Canada, no? If the police is denying na nahuli siya, pagkatapos meron tayong video, makikita yan na ating mga kababayan, ano, naka-play, napapakita. Oo, tama naman yung, wait lang, ayusin lang natin. Tama naman yung sinabi dito ni, yung tanong ni Mamana, na syempre, bruin mo bakit itatanggi nung Region 11 na nahuli nila? Totoo naman palang nahuli. Mamaya ipasalvage yan Hindi diba? Baka mamaya ipasalvage yan Tapos bakit yung dinideny? Tapos nakita naman pala na nitong attorney na si anong pangalan nito? Nakalimutan ko. Na may katibayan sila na talagang nahuli naman talaga. Bakit dinideny ng Region 11? Anong meron? Anong meron? Ngayon sa television, itong video na katibayan po mismo, family po niya ang kumuha ng video na ito na siya po ay nahuli po ng mga otoridad. Yes, this is really a cause for grave concern. Kasi nga po under Republic Act 7438, nakasaad naman po doon that the person who is detained shall be assisted at all times by his lawyer. Nag-text nga sa akin before si ma'am upon his arrest. Meron siyang text message sa akin. Nung tinawagan ko, wala nang sumasagot. Tinawagan ko rin si General Torre mismo. Ito pa isa sa napansin ko. Mukhang hindi nagtatago itong si Canada. Parang bahay lang nila yan Hindi naman nagtatago ba't sinasabi nila diba nagtatago? Nandun yung mga anak, nandun yung magulang, nakaupo sa balkon. Tinanay siguro ni ma'am. Tawagan ko. Anak, mga kasambahay, kung anong tawag dyan. Hindi naman nagtatago yan kasi kung nagtatago yan, ano yan? Nasa mga liblibin na lugar yan. So, ibig sabihin, wala talaga silang, kasi nga, ang alam nila, wala naman talaga silang kasalanan, kaya bakit sila magtatago? So, pinapalabas lang talaga ng mga anti-Pastor Quiboloy na nagtatago itong mga to na kahit hindi naman pala talaga. Kasi nga, wala naman silang ginawang masama bahay yan, Ako, magtatago ako sa bahay ko. Diba? Ako magtatago ako sa bahay ko. Parang kaposible naman yun. Wala nang sumasagot. Tinawagan ko rin si General Torre mismo. Nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ko ba makakonfer si Ma'am Pauline Canada. Pero walang sagot. Nag-text ako. Sinabihan ko pa siya, may video po kami confirming her arrest. So I would like to request a conference with my client in accordance with Republic Act 7438. Ano ibig sabihin yan? Dininay ng Region 11 na nahuli na nila? Anong purpose? Anong purpose bakit nyo dinideny? Diba? Anong purpose nun? Anong dahilan? Anong sapat na dahilan na bakit nyo i-deny? Bakit? Siguro kasi kadalasan yung mga nagdi-deny ng ganyan, mapapaisip ka na, parang may gusto ko yung gawin na hindi maganda sa tao kaya tinasabi niyong hindi nyo nahuli, gano'n. Rodaline, mega love shoutout. Hi Idol J, napasama din ako sa love mo
Sa wakas. Sa lab mo, nung lab mo. Live! Oo, issue na naman tayo. Pero wala pa pong reply hanggang ngayon. So ang ginawa ko, nagpadala na ako ng letter, na formal letter talaga, at pina-receive ko doon. I do hope and pray na finally they would act, because this is a criminal offense po. If yung lawyers po nila mag-research po ng konti under Section 4 thereof, medyo mataas-taas pa naman ang penalty po nito kung i-deny yung... Ito, sabi ni Jebo, extraordinary redemption ang gagawin, ayaw ipaalam kay attorney na huli yan. Kaya nga so, tanginang yan, no? Ba talagang kalapag-kalaban mo talaga? Detained person conference with his lawyer, that would merit a penalty of imprisonment of not less than 8 years, but not more than 10 years or both, or a fine of 6,000 pesos or a penalty or both. And meron pang perpetual absolute disqualification po. So sana naman po, yung fear namin kasi, baka na-torture na ito, kinukunan pa ng information bago ipakita sa akin, bawal po yun. Dapat sa all times ang nakasaad po sa batas. Pagkadakip niya, kung mag-request yung detained person. So ibig sabihin, siguro ang plano dapat na gagawin dito kay Canada ay papaaminin muna kung nasan si Quick Pastor. Siguro ganon, no? Hindi mo natin, wag niyo muna ipaalam kung nasan, napaaminin muna natin kung nasan si Pastor. Para mas wag niyo muna paalam. Puta na nasa batas yan. On the spot na mahuli mo yan, ipaalam mo yan. Anak ng teteng kayo. Gago! Paano kapag nasaktan yan? Tapos kapag tapos ang mangyayari, buti ka mo na-send yung video ng kamag-anak diyan sa kay attorney or sa kung sino man yung sa kay OJC, na-send yung video. Kung hindi, baka mamaya sinalvage pa yan. Gago! Baka sabihin ng laban. Gago! Oy, nang laban si kaya ito, na ganito namin. Anak ng teteng naman talaga, Lawyer, or for a lawyer, the police has no other recourse except to allow him or her. So, another violation sa PNP. Another violation po. Kaya nga po, nananawagan po ako kay General Torre. He is a professional policeman. I know that he is aware of Republic Act 7438. So please allow us to have access with our client. Kaya nga, nagpa-interview na kami because we are concerned as to the health and safety and mental well-being of Ma'am Pauline Canada. No, presumed innocent pa po siya. Presumed innocent. Isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya at ang original case nito, rape po. At kung ano-ano ng kaso ngayon ang nagkaanak nito, imposible naman po yung babae ng rape po ng kapwa babae. So, please be reminded that she is still presumed innocent. Nanganak na yung kaso Maraming salamat, Atty. Leon. Ang lupit talaga, grabe. Nanganak yung kaso, guys. Noong una, isa lang yung kaso, rape sa kapwa babae. Grabe. May ganun na pala ngayon, rape sa kapwa babae. Ang lupit. Ang lupit, no? Nakaiba talaga yung ating iba din yung Caracas Ang International Convergence Zone. Kyle, this is a developing story at abangan. Balik na natin. Ay, pero eto, nakaupo sa Malacanang. Ang dami pang mga wanted dyan. Sino pa ba? May mga kaso dyan. Si Philheart Girl. Andyan din si Franz Lipad. Ngayon, tatakbo nga daw ng Senado yun, no? Magbubuo sila ng grupo. Anak ng teteng naman, no? Malupit talaga. Iba din talaga ang Caracas, Hindi, malamang sa malamang, kaya hindi nila pinaalam yan. Dalawa lang patutunguhan nun. Hoy! Ano yun? Putangin lang yun. Sabi, hindi ako magmumura, nagulat ako. May lumabas, Alam nyo, dalawa lang patutunguhan nun.
No, kung hindi sasalbahin yun, pinapaamin ko nasan si Pastor. Tsaka magtataka ka, kung mapapansin nyo dun sa video, nasa bahay lang si Pauline Canada. 'Di ba? Nasa bahay lang. So, ibig sabihin, wala na, hindi talaga nagtatago. Nasa subdivision lang. Andun lang sa bahay mismo. Kasi, pag-usapang, 'di ba, sinabi ni BBM, sinabi ni Abalos, mga pugante daw. Putay na, iba na pala meaning ng pugante ngayon. No? Sabi nila, mga pugante, mga kriminal na nagtatago. Kasi ang isang kriminal, pag nagtatago, bakit doon sa bahay? Na alam niya naman, at subdivision yun. Maraming nakakakilala sa kanya doon. Una-una, yung mga kapag papasok labas ka dyan, yung mga ID dyan. Kadalasan may mga subdivision na pati yung pasahero hinihingian ng ID, lalo't mga bago mo ka. So malalaman kung nasan siya nun. Kung ako lang naman isang wanted, magtatago ako sa hindi nakikita ng mga tao. Kung maaari nga sa kuweba na lang eh. 'Di ba? Putay na. Wala tayong magagawa eh. May video eh. Booking ang strategy ng mga police ni Bangag, Sir JG. Kaya kanilang laging may handa. Kaya nga kay OJC at sa lahat dyan sa Davao, nananawagan po kami nananawagan ako na mag-alert kayo. I-alert nyo maging maging matining. Ibig sabihin sa pagiging matining yung mapagmatyag ba? Kasi basta pag salitang matining, mga pang-gangster lang ito. Konting gibot na alam nyong may pangit na mangyayari, mag-video kayo. Handa nyo lagi yung mga camera. Yun din yung tinuturo ko dito sa amin sa mga kasamahan ko dito sa bahay. So sabi ko, kapag may alam kayo na pangit na nangyayari, mag-video kayo. Kasi di ba, hindi naman biro tong trabaho ko. Putay na, minsan minumura ko dito si Bongbong Bangag kasi putang inang yun Gago! No? Kaya delikado din talaga tayo doon. Kaya sabi ko, pag mag-video kayo, mahirap na sa panahon ngayon, kailangan natin maging wise. Unahan natin sila. At mas maganda nga, hindi lang video. I-live nyo pa, malakas yung internet natin. Doon lang kayo sa sulok. Tago yung katawan, yung kamay, ganun nyo. Tinuturuan ko sila, mag-video kayo. Hindi yung para matuto kayo kasi mahirap na sa panahon ngayon. Diba? Nung nakaranga dito, may nanghamon dito ng away sa akin. Tayo na, nanghamon ng away, ayaw naman bumaba. Gago! Ayaw bumaba sa motor ang buta. Tawa ko ng tawa. May dala pa siyang itak nasa motor lang siya. Tapos nakayuko. Sabi ko po tayo na to, anong klaseng taon to? Nanghamon ka ng away, punta-punta ka sa bahay, tapos may dala kang itak, tapos hindi ka man lang makababa ng motor mo. Ako naman, syempre, tayo ay may pag-iisip tayo, hindi mo tayo agad puwapatol sa mga gano'n. So yan, dito naman tayo. Ito na.